Noong unang panahon, may isang mayamang lalaki na may 3 anak na babae. Ang 2 sa kanyang mga anak ay mayayabang at marereklamo. Ang isa naman ay mabait at masipag. Ang pangalan niya ay Beauty. Isang araw, nakatanggap ng balita ang ama na ang mga barko niya ay nawawala dahil sa bagyo. Sinabi niya sa kanyang mga anak na dahil sa pangyayaring ito, nawalan sila ng kabuhayan. Labis na nalungkot si Beauty sa kalagayan ng ama at niyakap niya ito. Ang 2 kapatid niya ay buong araw na nagrereklamo sa sitwasyon. Isang umaga, nakatanggap ang ama ng balita na isa sa mga nawawala niyang barko ay makakabalik sa daungan. Mga anak ko, kung buo pa ang barko ko, magdadala ako sa inyo ng pasalubong. Sabihin niyo, anong gusto niyong iuwi ko? Sing-sing na may brilyante at ruby, tsaka gintong pulseras. At ikaw naman, Beauty. Dalhan mo na lang ako ng rosas, tatay. Pagdating ng ama sa daungan matapos ang mahabang paglalakbay, nakita niya ang nasirang estado ng kanyang barko at nalungkot siya. Pabalik na siya sa bahay. Dumaan siya sa isang madilim na kagubatan. Kumikidlat sa langit, halos matumba ang mga puno sa lakas ng hangin. Natatakot at nilalamig na siya at gusto na niyang makapagpahinga. Sa sandaling iyon, may napansin siyang isang kahanga-hangang kastilyo. Pumasok siya sa kastilyo. Tao po! May tao ba dito? Ngunit walang sumagot, pero bukas ang mga ilaw at mainit sa loob. Bukod dito, puno ng masasarap na pagkain ang hapagkainan. Nang makita niya ang pagkain, hindi niya matiis ang gutom at kinain niya lahat. Habang nag-uusyoso siya sa loob ng kastilyo, may nakita siyang bakanteng kwarto. Pumasok siya at natulog ng mahimbing. Nang magising siya kinaumagahan, may bagong damit sa tabi niya. Siguro sa mabait na diwata ang kastilyong ito. Sana makapagpasalamat ako. Nang papaalis na siya sa kastilyo, napansin niya ang mga rosas sa hardin. Nabigo akong magdala ng pasalubong para sa mga anak ko. Pero itong rosas ay maiuwi ko kay Beauty. Pinitas niya ang isa sa mga rosas at sa sandaling iyon, isang napakalakas na ungal ang narinig. Isang kakilakilabot na halimaw ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Takot na takot ang lalaki. Pinakain kita. Pinatulog kita ng komportable. At ngayon pinipitas mo ang aking rosas? Ganito ka ba magpasalamat? Patawad po, Ginoo. Gusto ko lang uwian ng rosas ang aking anak. May matinding parusa sa ginawa mo. Kailangan mong dalhin dito ang unang tao na may kita mo habang pauwi. Kung hindi ay huhulihin kita at ikukulong habang buhay. Malungkot na umalis ang lalaki. Wala siyang nakitang tao sa daan. Ang tanging nakita niya ay si Beauty na naghihintay sa kanya. Pagdating niya, nagtama ang kanilang mga mata. Kaya may pagsisisi niyang kinuwento ang nangyari sa kanya at ang parusa ng halimaw. Pagkarinig nito, nagalit kay Beauty ang mga kapatid niya. Kung hindi ka humingi kay ama ng rosas, hindi sana ito nangyari sa atin. Paano kung mata ko ang unang nakita ni tatay? Ano nang mangyayari sa akin? Susuko ba ako sa isang halimaw? Hindi, no? Patawad, tatay. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi ka makulong. Sinama ng ama si Beauty sa kastilyo ng halimaw, gaya ng ipinangako niya. Pumasok sila sa loob ng kastilyo. Sa sandaling iyon, may narinig silang ungal at pumasok ang halimaw sa bulwagan. Natakot si Beauty.
Kinausap naman siya ng pangit na halimaw sa maayos na paraan. Aalis na dito ang iyong ama sa ilang sandali. At ikaw, mananatili ka dito. Papayag ka ba? Opo, kusa akong mananatili dito. Niyakap ni Beauty ang kanyang ama bago ito umuwi. Pagkatapos ay nilibot niya ang loob ng kastilyo at may nakita siyang pinto na pinalamutian ng mga rosas. Nagtataka na pumasok siya. May piano sa gilid, isang duyan sa kabilang banda, may malaking istante ng mga libro at napakaraming aklat. Ang kwarto ay parang sa panaginip niya. May nakita siyang isang maliit na liham sa mesa. Mahal kong Reyna, gusto kong makita kang laging masaya. Ang iyong naisin ay utos para sa akin. Naalala ni Beauty ang ama niya. Nais niya itong makitang muli. Pagkatapos ay bumaba siya sa bulwagan para sa hapunan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang pangit na halimaw. Aking Reyna, maaari ba kitang saluhan sa hapunan? Ikaw ang may-ari ng kastilyong ito. Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi. Tahanan mo rin ang kastilyong ito, Beauty. Kung gusto mo, aalis muna ako. Sigurado akong ayaw mo nang may kasalong pangit. Di ba? Nagulat si Beauty sa sinabi ng halimaw at hindi niya alam ang isasagot. Sana ay makasal tayo at magkasamang mamuhay ng masaya. Hindi, ayokong pakasal sa'yo. Umalis ang halimaw sa bulwagan. Gayunpaman, tuwing hapunan, naghahanda ito ng masasarap na pagkain para kay Beauty at mabait ito sa kanya. Lumipas ang mga araw. Napagtanto ni Beauty na nasasanay na siya sa pangit na halimaw at masaya na rin siya na makasama ito. Bukod dito, hindi na siya natatakot sa halimaw. Isang araw, sinabi ni Beauty sa halimaw na gusto niyang dalawin ang kanyang ama dahil nasasabik na siya na makapiling ito. Siyempre naman, payag ako, pero ipangako mo na babalik ka. Pangako, babalik ako sa loob ng 3 araw. Sige, isuot mo ang singsing na ito. Sa sandaling hubarin mo ang singsing, makakabalik ka agad sa kastilyong ito. Isinuot ni Beauty ang singsing at binisita ang kanyang ama. Tuwang-tuwa ang kanyang ama nang makita si Beauty, ngunit nagseselos sa kanya ang mga kapatid niya. Ang pangit ng singsing mo! At hindi talaga babagay sa tulad mo. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Nanatili pa doon si Beauty sa ika-4 na araw dahil sobrang saya niya na makasama ang ama. Gayunpaman, nung gabing iyon, binangungot siya sa kanyang pagtulog. Sa kanyang bangungot, ang halimaw ay napahandusay sa hardin, malungkot at pagod. Sa paggising niya, napagtanto niya na nasasabik na siyang makita ito. Agad na hinubad ni Beauty ang singsing sa daliri niya. Biglang nakita niya ang sarili sa kanyang silid sa kastilyo. Nagmamadali siyang bumaba sa hardin. At totoong ang nakahandusay ang halimaw sa hardin. Sukdulan ng kalungkutan, gaya ng napaginipan niya. Lumapit siya at niyakap niya ang halimaw. Gumising ka! Gising! Kung may mangyayari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Bahagyang bumukas ang mga mata ng halimaw. Beauty, akala ko hindi ka nababalik. Sa sobrang kalungkutan ko ay nangihina ako. Alam mo, hinahanap-hanap kita nung malayo ako, kaya kusa akong bumalik. Dahil minamahal kita, gusto kong mamuhay ng masaya sa kastilyong ito, kasama ka. Sa sandaling iyon, lahat ay nabalot ng kumikinang na liwanag. Napatingin siya sa paligid at namangha sa nangyayari. Nang mapatingin siyang muli sa halimaw, nakita niya na may gwapong prinsipe doon. Ha? Oh, sino ka? Nasaan ang halimaw? Ako ang halimaw, Beauty. Nasa ilalim ako ng isang masamang sumpa. Kung hindi mo sinabing mahal mo ako, mananatili akong pangit na halimaw sa natitira kong buhay. Nadagdagan ng kagalakan ang kaligayahan ni Beauty.
Salamat sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Pagkatapos ng araw na iyon, si Beauty at ang gwapong prinsipe ay namuhay ng maligaya sa makinang na kastilyong iyon. Isang maginaw na linggo bago dumating ang Pasko, pumasok ang Reyna ng Niebe sa kanyang mahiwagang silid upang buksan ang kanyang malaki at itim na kwaderno. Tuwing araw ng bagong taon, isusulat ng Reyna ang kasamaan na balak niyang gawin. Isa-isang pupunit ng pahina at ilalagay ang mga ito sa mahiwagang garapon. Claw, halika nga rito. Magbunutan tayo para sa kasamaan. Pumasok ang lobong siklo. Pinasok ang muso sa garapon. Bumunot ng papel at binigay sa kanyang Reyna. Magaling, Claw. Babasain natin ang kahoy sa mga kamalig ng mga bahay para walang makapagpainit ngayong taglamig. Samantala, ang mga tao ay masayang nagdedekorasyon ng isang Christmas tree sa kagubatan. Ngayong taon, ang karangalan ng paglalagay ng maningning na bituin sa tuktok ay ibinigay kay Prinsipe William. Umakyat ang prinsipe sa puno na hawak ang bituin. Umakyat siya pataas ng pataas. Sobrang taas na nagbukhang maliliit ang mga tao. Nang tumingin siya sa ibaba, Hindi ko akalain na ang tuktok ng puno ay ganito kataas. kahit na sinusubukan ni William ng husto, nahihirapan siyang ilagay ang bituin sa tuktok. Samantala, ang kanyang kaibigan, ang puting agila, ay lumipad upang tulungan siya. Ang mga taong nakakita ng puting agila sa unang pagkakataon ay pinagmamasdan siya ng may paghanga. Binuka ng agila ang malalapad niyang pakpak, kinuha ang bituin at marahan itong inilagay sa tuktok ng puno. Nagsimulang lumiwanag sa lahat ng dako sa ningning ng bituin. Yay! Ang galing! Wow! Kahanga-hanga! Salamat, kaibigang agila. Sa sandaling iyon, napansin ng Reyna ng Niebe ang isang maliwanag na ilaw na sumasalamin sa bintana ng kastilyo. Ha? Ano yun? Ano ang ilaw na yun? Nang tumingin siya sa direksyon ng liwanag kasama ang lobo, nakita ng Reyna ang mga tao na nagsasayawan at nagsasaya. Gusto niyang tapusin ito kaagad. Claw, dalihin mo sa akin ang bituin. Ngayon na, kung mabibigo ka, ikakadena kita sa kastilyong ito at hindi na kita papakawalan. Nagmamadaling umalis ang lobo sa kastilyo upang tuparin ang utos ng Reyna. Habang papalapit siya sa bituin, mas maliwanag ang kagubatan. Nakita ng lobo ang masasayang tao sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nakalapit sa higanting Christmas tree ang lobo. Mabilis at tahimik na umakyat ito sa puno. Oh, tingnan niyo! Yan ang lobo ng Reyna! Naku po, sisirain ito ang puno natin. Nang malapit ng masungkit ng lobo ang bituin, bumungad sa kanya ang puting agila. Huwag mo nang balakin na sirain ang bituin, ligaw na lobo. Kahit anong gawin mo, dadalhin ko yan sa aking Reyna. Pinagaspas ng agila ang kanyang malalakas na mga pakpak upang itaboy ang lobo mula sa puno. Sa tuwing aabuti ng mahahabang kuko ni Claw ang bituin, tinataboy siya ng malakas na hangin mula sa pagaspas ng pakpak ng agila. Sa huli, pumailan lang ang agila sa itaas ng lobo at gumawa ng isang napakalakas na hangin ang kanyang mga pakpak. Tumalsik ang lobo sa lakas ng hangin at nahulog sa isang bato. Nasugatan ng kuko ni Claw. Nang mapagtanto na hindi niya kayang labanan ng kapangyarihan ng agila, dahan-dahan siyang bumalik sa kastilyo. Agila, ayos ka lang ba? Naku, nasugatan ang kanyang mga pakpak. Ano nang gagawin natin ngayon?
Habang naiinip na naghihintay ang reyna, palakad-lakad siya sa kanyang yelong kastilyo. Naawa siya nang makita ang alagang lobo na may pilay sa paa na bumalik na walang dala. Klo, anong nangyari sa'yo? Patawarin mo ako, aking reyna. Kahit anong gawin ko, bigo ako. Hindi ko maibigay sa iyo ang bituin. Lahat ay dahil sa puting agila na yon. Galit na galit ang reyna. Itinaas niya ang mga kamay at lumikha ng isang ipo-ipo ng yelo na nakapalibot sa kanya. Umalis siya at lumipad sa kagubatan, habang ang mga punong nadadaanan niya ay isa-isang tumutumba. Dumating ang reyna sa Christmas tree. Nang makita ng mga bata ang reyna sa ipo-ipo, nagtakbuhan sila sa takot. Siya nga! Takbo! Paparusahan ko kayong lahat sa pagsuway sa akin. Lumapit si Prinsipe William sa reyna sa lumilipad na niebe. Umiibig pa rin siya sa reyna, tulad nung una silang nagkita. Ngunit ang magandang reyna nakatingin lang sa kanya ng may galit. Itong Christmas tree ay simbolo ng kaligayahan. Huwag mo naman pinsalain ito. Ipinakita ng prinsipe ang mga tao sa masamang reyna. Hindi mo ba napapansin ang naidudulot mong kapahamakan sa lahat? Ipinagbabawal kong maging masaya sa bansang ito habang nabubuhay ako. Mula sa langit ay lumikha ang reyna ng mga kidlat at nagpaulan ng yelo. Habang naghahanap ang mga tao ng mapagtataguan mula sa ulan na yelo, binuka ng puting agila ang malalapad niyang pakpak at sinilong ang mga tao sa ilalim ng mga pakpak niya. Masakit ang bawat piraso ng yelo na tumatama sa mga pakpak ng agila. Humaitaas ang reyna sa tuktok ng puno at sa sandaling hinawakan niya ang bituin, lahat ng kinang nito ay namatay. Biglang bumalik ang kagubatan sa dating kadiliman nito. Hindi ang liwanag ng bituin, kundi ang aking walang hanggang kasamaan ang dapat pumalagi sa inyo. Walang sino man sa inyo ang makakapigil sa akin. Ang namatay na bituin ay hinigop ng ipo-ipong yelo. Natatangay ito sa mabilis na pag-ikot ng hangin ng ipo-ipo ng reyna at bumagsak ito sa lupa. Ang reyna naman, umalis siya nang hindi namamalayan na ang bituin ay nahulog. Ang mga bata sa kabilang banda, pinalibutan nila ang agila at nilunasan ang mga sugat nito. Dahil niligtas ang buhay nila, pinangalanan nila ang puting agila na Hero. Sa sandaling iyon, dalawang mata ang lumitaw sa dilim. Ang bruhang si Kara na siyang nagsumpa sa reyna na magkaroon ng yelong puso mula sa pagkabata nito ay nasaksihan ng mga pangyayari. Akala ng reyna ng niebe na nanalo siya ngayon, ngunit hindi niya alintana ang kasamaan na pumipinsala sa kanya. Dahil ang gumagawa ng masama ay aani rin ng kasamaan, at ang mga gumagawa ng mabuti ay aani rin ng kabutihan. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang magkapitbahay at matalik na magkaibigan. Ang kanilang pangalan ay Kay at Gerda. Sa ganitong maginaw na panahon, kasiyahan ni Kay at Gerda ang makinig sa mga kwento ng lola ni Gerda. Saan po nanggagaling ang lamig at niebe? Tanong ni Gerda. Sa malayong lupain, sagot ng kanyang lola. At sinimulan ang kwento niya. Mayroong isang kaharian na natatabunan ng niebe. Isang reyna ng niebe ang namumuhay ng mag-isa sa kastilyo ng yelo na gawa sa kanyang salamangka. Napakaganda ng reyna. Ngunit masama ang puso ng reyna. Maraming lihim na himala doon sa mahiwaga at malamig na yelong kastilyo. Isa doon ay ang yelong salamin. Dito napapanood ng reyna ang lahat ng nangyayari sa mundo. Sa
sandaling iyon, nakita ni Gerda ang reyna ng niebe na nakatingin mula sa labas ng bintana. Kay, Lola, tingnan nyo! Ang reyna ng niebe! Pinapanood niyo tayo sa bintana! Di no, pusa lang yun, naninigas sa lamig. Pwede ba talaga makapunta dito ang reyna ng niebe? Subukan niya. Ihahagis ko siya agad sa chimenea. Matutunaw siya at magiging reyna ng tubig. Napapanood ito ng reyna ng niebe sa salamin. At narinig niya ang sinabi ni Kay. Ano ka mo? Ihahagis mo ako sa chimenea at gagawin mo akong reyna ng tubig, ha? Mga butil ng yelo lumipad sa utos ko. Batang ito ay hanapin nang ang puso niya ay mapasa akin. Sa lahat ng nakapaligid, gawing masama ang pagtingin, pagmamahal sa puso niya ay alisin. Utos ng reyna ng niebe sa mga butil ng yelo. Maya-maya ay bumagyo ng niebe sa bahay ni na Gerda. Papunta na sa kanila ang nautusang mga butil ng yelo. Nagtataka sa nangyayari, binuksan ni Kay ang bintana. Sumigaw si Gerda, Kay! Wag! pero huli na. Aray! Mata ko! May tumusok sa mata ko! Ah! Ang puso ko! Anong nangyayari? At sa sandaling iyon, natupad ang sumpa ng reyna ng niebe nang tamaan ng mga butil ng yelo ang mga mata at puso ni Kay. Bigla siyang nagbago at naging masungit. Tinanong siya ni Gerda kung ano ang nangyari, pero sinigawan siya ni Kay. Wala, umalis ka na. Iwanan mo ako mag-isa. Kakaiba ito, kailanman ay hindi sinungitan ni Kay si Gerda ng ganito. Hindi maintindihan ni Gerda kung bakit biglang nagbago si Kay. Kinabukasan, nagpatuloy pa rin ang masamang asal ni Kay. Nung kinukuha ni Kay ang kanyang sleigh sa bakuran, tinanong siya ni Gerda kung saan siya pupunta. Pero di siya pinansin ito. Sumakay na si Kay sa sleigh at lumayo. Hinabol siya ni Gerda pero hindi niya ito maabutan. Maya-maya, lumitaw ang reyna ng niebe mula sa kawalan, sakay rin ng sleigh. Sumama naman si Kay. Nabigla si Gerda sa nakita, ngunit wala siyang magawa dahil pareho itong naglaho sa paningin niya. Dinala ng reyna ng niebe si Kay sa kanyang kastilyo. Ilang araw na inabangan ni Gerda sa bintana ng bahay niya ang pagbabalik ni Kay. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa matapos ang taglamig, ngunit wala pa rin si Kay. Sobrang inip na, hindi na makapaghintay pa si Gerda. Dala ang salamin na pabaon ng kanyang lola, umalis siya upang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Habang daan, pinagtanong ng matapang na si Gerda sa bawat makakasalubong niya kung nakita nila si Kay. Hanggang sa marating niya ang isang ilog. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang mapagtanungan. Kaya tinanong niya ang ilog, pero hindi naman ito sumagot. Sa sandaling iyon, isang tagak ang lumapit sa kanya. Sigurado akong may sagot ang ilog sa tanong mo, pero kailangan mo muna siyang handugan. Hinubad ni Gerda ang kanyang pinakaiingatang kwintas at hinagis sa ilog. At mula sa kung saan, biglang lumitaw sa harap niya ang isang bangka. Naisip ni Gerda na nagustuhan ng ilog ang kanyang handog, kaya sinuklian siya ng tulong. Nang makasakay si Gerda sa bangka, kusa itong gumalaw. Sa sandaling iyon, isang uwak ang lumipad sa kanyang ulunan na parang may pinapahiwatig, kaya sinundan ito ni Gerda. Patuloy niyang sinundan ang uwak hanggang sa marating nila ang dagat na yelo. Doon ay may isang barko ng pirata na hindi makaalis sa nagyelong dagat sa matagal na panahon. Doon dumapo ang uwak. Inakyat ni Gerda ang barko. Oh, ito kaya ang paraan para mapuntahan ko ang kastilyo ng reyna sa barkong ito ng mga pirata? Biglang lumabas ang mga pirata at isa sa kanila ay batang babae. Lumapit siya kay Gerda. Pupunta ka kung saan kami pupunta. At iyon ay wala.
Samantala, sinusubukan ng Reyna ng Niebe na burahin sa alaala ni Kay ang lahat ng nakalipas. Nagtagumpay siya ng bahagya dahil kahit anong gawin niya, nanatili sa memorya ni Kay si Gerda. Gerda? Hi, Gerda. Kapag naging yelo na ang puso mo, wala ka nang maaalala kahit ano. Nang malaman ng batang pirata na binihag ng Reyna ng Niebe si Kay, pinayuhan niya si Gerda na kalimutan na lang ito dahil mahirap sagipin ito mula sa makapangyarihang Reyna. Di ko siya kakalimutan. Kaibigan ko siya. Hahanapin ko siya. Sagot ni Gerda. Hindi maunawaan ng batang pirata ang pagpupumilit ni Gerda. Pero sa totoo lang, ayaw niyang paalisin si Gerda dahil gusto niya itong maging kaibigan. Ngunit determinado talaga si Gerda na mahanap si Kay. Gagawin ko ang lahat. Masagip ko lang siya. Humanga ang batang pirata sa pagpupursigi ni Gerda at nagpa siya na tulungan ito. Kinaumagahan, dinala ng batang pirata kay Gerda ang isang reindeer. Ito ang pinakamatulin na reindeer sa buong kaharian at ito ang magpapakita kay Gerda ng daan. Ipangako mong matatalo mo ang bruha ng yelo nang sa gayon ay maliligtas din ang barko namin. Pangako bilang pagtanaw ko ng utang na loob. Sagot ni Gerda. Sumakay siya sa reindeer at umalis na. Ngunit kailangan muna niyang alamin kung paano magagapi ang Reyna ng Niebe at ipapakita ng reindeer kung paano. Matapos ng mahabang paglalakbay, narating nila ang North Pole. Isang matalinong matanda ang nagpatuloy sa kanila. Oh, dinala mong salamin, di ba? Nagtaka si Gerda kung paano nito nalaman ang tungkol sa salamin ng lola niya. Gayunpaman, alam niyang nasa tamang lugar siya. Kaya nilabas niya ang salamin at pinakita sa matanda. Ito po ba ang gagamitin ko laban sa Reyna ng Niebe? Ito ay isang mahiwagang salamin. Ipapakita nito ang katotohanan at pawang katotohanan lamang kahit ito pa ay nakakupli ng husto. Dahil wala nang mas titibay pa sa tunay na pag-ibig, ang tunay na lakas sa ating lahat ay pag-ibig. Nalaman ni Gerda ang totoong pagkatao ng Reyna ng Niebe. Salamat sa matalinong matanda. Kung maisisiwalat niya ang katotohanan, maaari niya itong magapi. Dahil sa nakalipas, ang Reyna ng Niebe ay isang mabuting bata, puno ng pag-ibig. Sa mga lugar na nahawakan niya, bumubukadkad ang mga bulaklak. Palangiti siya at maningning ang mga mata tulad ng sa araw. Isa siyang kakaiba at masayahin na bata. Ang pangalan niya ay Lila. Ngunit akala ng lahat ay isa siyang maliit na bruha at walang nakikipaglaro o nakikipag-usap sa kanya. Lagi siyang iniiwang mag-isa. Dahil dito, nawala ang pagiging masayahin niya. Kinamuhian niya ang lahat sa paligid niya. Hanggang sa isang araw, nagsambit siya ng hiling. Sana ang lahat ng masama sa akin ay maging yelo. Pagkatapos ay nagtayo siya ng kastilyo na gawa sa niebe at nabuhay siyang malayo sa tao, nag-iisa, walang pagmamahal o kaligayahan. Narating ni Gerda ang kastilyo ng Reyna ng Niebe at pumasok siya sa loob. Nakita niya si Kay sa isang sulok, naglililok sa yelo. Nandito ka nga! Nahanap din kita! Kay! Ako to! Si Gerda! Hindi mo ba ako naalala? Tiningnan ni Kay si Gerda, pero hindi niya ito nakikilala. Ang puso niya, katulad ng lahat ng narito, ay naging yelo. Hindi pinansin ni Gerda ang anumang sinasabi ng Reyna ng Niebe. Palayain mo na siya. Siya ay akin na ngayon. Ikaw rin ay gagawin kong yelo. Hindi mo yan magagawa. Kay, mahal kita. Unti-unti ay bumalik ang alaala ni Kay. Gerda? Oo, naaalala ko na ngayon. Sa galit ay tinutok sa kanila ng Reyna ang kanyang mahiwagang setro at nagpakawala ng nagyayelong sumpa. Nilabas naman ni Gerda ang kanyang salamin upang salagi ng sumpa. Naglaho ang sumpa pagtama nito sa salamin at dumating na ang pagkakataon.
Napatingin ang Reyna sa salamin ni Gerda. Hindi niya nakita ang sariling refleksyon. Bagkus, ang nakita niya sa salamin ay mukha ng isang mabait na bata. Ang mukha ni Lila. Biglang nagbalik ang Reyna ng Niebe sa kanyang dating maliit at mapagmahal na sarili. Naging si Lila siya ulit. Maraming salamat. Ngayon alam ko na kung sino talaga ako. Malaya na ako ulit. Paalam. Nagtinginan sina Kay at Gerda at napangiti. Mula ngayon ay hindi na sila magkakahiwalay pa. Sabay silang lalaki tulad ng mga rosas na tinanim nila sa kanilang bakuran.